Ang tagisan ng pagiging mabuti at masama ay nananalaytay hanggang sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. Sa panahon ng kadiliman, huwag mong isusumpa ang dilim, sa halip ay tanglawan mo ito ng liwanag. Dahil ang galit ay isang paraan ng pagpaparusa natin sa ating sarili para sa kasalanang iba naman ang gumagawa. Kasalanan nga ba ang solusyon para sa isa pang kasalanan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang piniling maglingkod sa Panginoon. Sumumpa na aakayin ang kanyang bayan at papalaganapin ang pag-ibig. Ngunit dahil sa makasariling pagmamahal ay nagawang ialay at isakripisyo ang kanyang mga tao sa paniniwalang iyon ang makapagsasalba para maligtas ang taong natatangi para sa kanya. Ang kwento ni Father Juan Severino Malyari o yung tinaguriang ang kauna-unahang Pilipinong serial killer. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Noong 18 taon, merong isang tao ang nagtataglay ng mga kahangahangang katangian at talento. Siya ay nagngangalang Juan Severino Malyari na bihasa sa sining ng calligraphy. Siya ay nakilala bilang isang napakabuting tao at mapagmahal sa kanyang pamilya. Si Malyari ay minsan na ring naghangad na makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapari. Ngunit ito ay lubhang napakahirap maabot noong mga panahon na yun para sa isang ordinaryong tao dahil ang Pilipinas ay pinaghaharian at pinamamahalaan ng mga praileng Kastila. Makailang ulit siyang ma-reject sa propesyon na yun pero hindi sumuko si Malyari hanggang sa wakas ay naordinahan siya bilang isang ganap na pari noong taong 1809. Una siyang napadestino sa mga bayan ng Gapan, Lubao at Bacolor sa Pampanga bago siya naging kora-paroko sa bayan ng Magalang. Naging mabuting lingkod ng Diyos si Father Malyari at buong-buo ang kanyang dedikasyon para sa kanyang mga tao. Ginagamit din niya ang kanyang talento sa calligraphy dahil siya na mismo ang nagdidisenyo ng mga sulat at mga ulat na ginagawa ng kanilang simbahan gaya ng mga bulaklak o kaya naman ay mga anghel sa ulap na talaga namang umaani ng papuri sa mga nakakakita at nakakabasa noon. Pero kalaunan, biglang nagkasakit si Father Malyari na magkaroon ng